Magandang umaga mga igan, sinisimulan na ngayong araw ang konstruksyon ng Metro Manila Skyway Stage 3 project at inaasa magdudulot ito ng matinding traffic. Ano nga ba ang mga alternatibong ruta para makaiwas sa inaasa mabigat na daloy ng trapiko? Alamin po natin sa live report na kasama natin si Rhea Santos. Rhea. Yes, Igan, mamayang alas 10 nga ng gabi ay babakuran na itong dalawang innermost lanes dito po sa bahagi ng Osmeña Highway para sa pagsisimula ng konstruksyon ng Metro Manila Skyway Stage 3. Kaya naman ang payo ng MMDA ay magbaon ng, of course, sandamakmak na pasensya at magsanay na sa bumper-to-bumper na pagmamaneho ang ating mga motorista. Pagkatapos naman daw ng tiis at pasakit ay kaginhawaan na ang mararanasan ng ating mga motorista. April 2017, ito po yung target na matapos itong 26 billion project na pinasok po ng ating gobyerno, parang public-private partnership po ito. At ito po ay magdudugtong ng North Luzon Expressway sa South Luzon Expressway. Para po sa mga motorista natin na magnanais umiwas sa kahabaan ng Osmeña Highway, mamayang gabi po yan mag-uumpisa itong pagbabakod. Wala pang pagtitibag na magaganap, kundi pagbabakod daw po muna para naman matansya nila kung ano yung magiging epekto nito sa ating daloy ng trapiko. Para po sa mga motorista, ito po yung mga alternatibong ruta natin, yung mga Manila-bound motorists using Skyway SLEX. Exit po kayo ng Magallanes, Don Bosco o kaya po itong Amorsola. At ang ruta naman po, nakahanay ng Osmeña Highway na pwede nyo pong daanan. Nandyan po ang President Quirino Avenue, ang Pedro Hill Street, FB Harrison Street, Macapagal Boulevard, Rojas Boulevard, Singalong Street, Leon Quinto Street at ito po nga Taft Avenue. At kaugnay po ng pagsisimula nitong pagbabakod natin mamayang gabi, makakausap po natin si Attorney Emerson Carlos. Siya po ang AGM for Operations ng MMDA. Attorney Carlos, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Rhea. Alright, ipaliwanag po natin sa mga motorista bakit mahalaga na masimulan itong Skyway 3. Kailangan natin masimulan itong Skyway 3 para may connect natin ang NLEX at SLEX. Pag itong NLEX at SLEX ay nai-connect natin, talagang hindi na tayo dadaan ng Metro Manila. Kung magaling ka ng Laguna, Cavite, or Batangas, diretso ka na ng A. Bonifacio, papunta ka na ng NLEX. In the same way, ganun din yung ating southbound na galing sa mga probinsya sa Northern Luzon. Okay. Bakit hindi ho sapat na, let's say, kasi dumadami na rin ang volume ng mga sasakyan, bakit hindi daw sapat na tanggalin ang mga kolorong sa kalsada? Talagang kailangan po natin magdagdag nitong elevated skyway. Para sa ating population at sa ating landmass dito sa Metro Manila, ang kailangan natin ay 8,000 kilometers of road. We just have 5,000 kilometers of road right now. So itong konting highway na ito, although konti lang ng percentage kumpara sa 3,000 natin kailangan na kilometers of road, malaking kaginhawaan na rin ito dahil ito talagang magbabagtas ng entire Metro Manila. It's another super highway na talagang makakatanggal ng volume ng traffic ng mga sasakyan na hindi naman talaga kailangan pumunta ng Metro Manila. Alright, pagpatakbo lang alas 10 ng gabi, mamaya ano pong aasahan ng ating mga motorista? Well, asahan natin mamayang gabi babakuran ng 300-meter stretch of the southbound lane ng Osmeña Highway. So mababawasan tayo ng 2 lanes. Medyo magkakaroon po ng congestion dito sa southbound area ng Osmeña Highway na ito. Alright, sir. Paano kala lang yung mga 4-day work week, 4-day school week? Marami tayong mga panukala na nailabas during our traffic management summit last week. Isa nga dito, may 4-day work week. Meron po tayong mga tinatawag na lifestyle changes na gusto nating i-advocate. Well, these are all proposals na gusto natin either institutional yung mga pagbabagong mangyari or sarili na rin natin na talagang tayo mismo ang magbago sa mga construction projects na gagawin dito ngayon sa Metro Manila. Attorney Carlos, maraming salamat po sa inyong panahon at magandang umaga. Attorney Emerson Carlos. Alright, idagdag lang natin, Attorney, wag muna ho kayo umalas, pinadadagdag lang ho sila, mula po sa loob. Gaano ho, kasi ang badly affected of course would be yung EDSA, C5 natin, gaano kabigat ang trapikong aasahan ng ating mga motorista? Hindi lang kasi ito yung ating project na gagawin ngayon, although ito yung isa sa mga pinakamalaki, meron pa tayo 15 other projects all over Metro Manila. Kaya nga, ang sabi nga namin dito sa MMDA, as well as yung ibang agencies na involved dito sa mga
proyektong ito. Kailangan tayong kumuha ng maraming pasensya, and at the same time tayo na mismo ang gumawa ng paraan para sa ganun maka-alleviate tayo dito sa traffic. Okay, nandiyan na ang traffic. May mga alternative na mga transpo po ba tayo? I heard bubuhayan ng Pasig Ferry, more bike lanes. Kasama na po yan sa mga ating mga measures na pwede natin gawin. Of course, gagamitin natin yung mga existing alternate modes of transport natin like the LRT, MRT. Sabi mo nga, kailangan nating buhayin yung ating Pasig Ferry. Meron po tayong ginagawang measures para dyan, as well as paggamit ng mga bike lanes and yung paglakad. Okay. Good exercise. Attorney Carlos, maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Mga kapuso, Attorney Emerson Carlos po, AGM ng MMDA. Mamaya babalik po kami para sa iba pang update. Balik po muna sa studio. Maraming salamat, Rhea Santos.